Ito na mga kapatid, dito na naman tayo at yung araw na ating palaging binabanggit at kung inyong nakita na sa ating maliit na programa, ito yung ikapitong araw mga kapatid. At yan, may binigyan na naman ako sa inyo kung ito yung nakita na. Ito yung araw ng Sabado. Yung pamagat nyo kanina, binahagi natin sa inyo. Maligayang kapitong araw ba yun? Maligayang araw ng Sabat. Ang ikapitong araw. Yan, hindi nyo kasi pinapanood para mayroong Kailangan kayo, updated kayo dito. Kayong lahat ng ka-member. Pero may mga inya-upload ako, tatatlo lang hanggang ngayon. Ay, 2 weeks na. Tatatlo ba yung anak ko? Tatatlo ba lang ba yung anak ko na may cellphone? Yung tanong. Ang utos ng ating amay, magkaisa kayo ng pag-iisip. Ang kaarawan ng anak ng tao, kagaya ng kaarawan ni Noe. Ay, mga anak ni Noe, sulit, sumusuporta sa kanilang tatay. Lalong-lalo na din sa gawain ito. Ito yung pinaka magandang gawain sa lahat ng gawain. Sa lahat. Walang tatalo dito sa gawain ito. Dahil pag dito tayo nakatutok, wala ding tatalo sa atin. Panalo tayo. At saan man tayo pumarin. Kahit nga tayo isa kaysa isang racket Hindi tayo maano Ito yung at yung pagkakaisa na tinuto sa atin ng anak. Kailangan mabuo yan. Dahil hanggat hindi tayo nagkakaisa, tuloy-tuloy ang kahirapan, mga kapatid. Pag hindi tayo nagkaisa, na sumunod sa buong pinag-uutos ng Ama. Dahil ang biyaya ng ating Ama na sa mga sumusunod lamang. Huwag kayo masyadong magtiwala sa mga panandali ang kasiyahan. Yan ay talagang nawawala. Tingnan nyo yung mga mensahe ngayon, pinapansin nyo. May isang pumapansin. At talagang palaging naka-live. Palagi siyang updated. Nag-a-appear naman siya sa cellphone ko. Parang nakapagod. Dahil panay ang buntong hininga ko dyan mga bagay na yan. Ito nga mga kapatid, bago ang lahat, kagaya ng ating palaging sinararating sa inyo. Saan man kayo naroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay mga kapatid, basta't kayo nakikinig sa programang ito ng ating Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sunain na lahat. Siya nawa. Ito mga kapatid, yung yung mga nakakatakot na ating mababasa. Unahin natin sa Deuteronomio 27:26. Yan. Hindi tayo mag-aksaya ng panahon na kumari, ayoko nang ulit-ulitin yung mga binabanggit natin. Dahil hindi naman na tayo bata na kailangan ulit-ulitin sa mga liter. O, isa, dalawa, tatlo. Hindi, huwag na sana nga tayo maging ganun. Isang bihis lang natin marinig. Total, may video naman. Ulitin na lang natin doon. Diba?
Kaya kailangan naka-record itong lahat na ito mga kapatid. Para malimutan man natin, at least kung tayo may cellphone, balikan natin, madali natin i-review. Kung tayo may nakakalimutan. Sa mga sandali na tayo walang ginagawa, dahil hindi naman lahat ng oras may ginagawa tayo. Meron tayong oras ng pagpapahinga mga kapatid, at meron ding araw ng pagpapahinga. Doon natin itutok yung ating isip at puso at hanapin yung mga kalooban ng ating Ama sa mga araw na tayo nagpapahinga. Kaya nga may pamamahingang Sabat para sa Panginoon mga kapatid. Doon natin gagawin yung pag-aalala sa ating Panginoong si Isaw Ama. Kung ano pa yung mga gusto niya. Para yung gusto din naman natin na mangyari sa ating buhay ay ibigay niya. Unahin muna natin yung kung ano yung gusto niya na gawin natin. At yung gusto rin natin na mangyari sa buhay natin ay yun din ang gagawin niya mga kapatid. Sumunod muna tayo para yung sa atin ay sundin din niya mga kapatid. Bigayan baga, yun ang ibig sabihin ng ating sumunod muna kayo bago kayo sumuhay. Kapag sunod mo at hindi nakarating sa iyo ang pangako ng ating Ama, pwede ka nang sumuhay. Ang kaya nga lang, ngayon ng tao kasi madaling magsawa eh. Dahil ang utos ng ating Ama, ang pangako niya eh, hanggang wakas eh. Kailangan magtiis. Hanggang wakas. Kailangan may pagtitiis tayo palaging baon sa araw-araw. Ang ako niya ang magtiis hanggang wakas. Yun lang, ang maliligtas mga kapatid. Kailangan natin kaligtasan eh. Pag nakarating tayo dun sa kaligtasan dahil may kapahamakan nga, at nandito na nga sa lupa yung kapahamakan, kaya lang unti-unti kung nasaan yung mayroong mga bansa na talagang napakalaga na pangkaguluhan ay nandun sila. Parang kuwan ba yan? Parang sakit yun na gumagapang. Nagsimula sa isang tuldok. Yan ay palaki ng palaki mga kapatid. Nanganganak yan. Hanggang sa kumalat sa buong lupa. Parang sunog mga kapatid yan na hindi kayang patayin. Kagaya yung pagbukal ng tubig nung panahon ni Noe. Na hindi kayang sarahan. Hanggang sa lumubog ang buong lupa. Ganyan din nangyayari ngayon mga kapatid. Ito apoy, kagaya din ng tubig na bumubukal, dumadami hanggang sa napuno yung lupa. Ganyan din ito nangyayari ngayon mga kapatid. Ito maliit na apoy na nagsimula sa maliit na gulo. At yan, pumutok na nga ngayon. Paluwang ng paluwang yan. Pag mas nyo mabuti mga kapatid. Hanggang sa lahat ay sakupin yan. Yan yung sinasabi ng Ama na masusupok o matutupok ng apoy, hindi lang ang lupa, pati langit. Dahil ang mga bansang mayayaman, may mga mga tawag doon, nuclear bomb. Nuclear ba yun? Yung pinagbabawal nila, pero sila meron. Walang gagamit ng nuclear bomb, sabi nila, sa gera. Ay paano kung ayaw magpatalo yung isang bansa, ay meron silang ganun. Ay mamamatay din lang tayo. Hindi din lang natin may paglalaban yung karapatan natin. Diba? Kasampugin na natin ito para tayong lahat. Yun, yung mga katwiran ng mga tao magsik, mga kapatid. Ito yung mangyayari. Hindi pwedeng hindi mangyayari, sinabi ng ating Ama. Gagawin niya, papalitan niya ang lupa. At ganoon din ang langit, mga kapatid. Itong ginagalawan nating lupa, para ito sinasabi sa inyo, ito yung mapapalitan ng bago. Na hindi pwedeng tumira doon. Yung ang mga gawain ay luma, mga kapatid. Yung kanilang Diyos na sinasamba doon ay luma ang pangalan. Kailangan bago ang lahat doon, mga kapatid. Bagong tao ka doon. Bagong lahi ka doon, mga kapatid. Dahil yun, pupuntahan natin yung lugar na yan ay bago. Bagong langit na, bagong lupa. Kailangan lahat ng nandun, puro bago. Kaya ito ang oras, ito ang panahon ng pagbabago mga kapatid. Nagsisimula dito sa programang ito. At lumalabas dito sa bibig na ito, mga kapatid.
at simula sa ating Ama. Ito hindi sa akin. Palagi ko inuulit sa inyo. Huwag kayong magkampante sa araw-araw na inyong pamumuhay. Kailangan natin ito. Tayong lahat. Ganito kasi mga kapatid yung binanggit natin kanina, anong nakakatakot ng mga sinabi sa banal na kasulatan sa Deuteronomio, yung pagkabanggit kanina, Deuteronomio 27:26. Ayan, basahin na natin mga kapatid at hindi natin kailangang magtagal. 27:26. Tingnan nyo mga kapatid. Halos mas gusto ko pang maglalabas lang ako ng mga picture sa Facebook dahil may papakita kong malinaw sa inyo yung laman ng Bible. Pero pag ganito kasi binabanggit ko lang para hindi nyo napapansin dahil hindi nyo nakikita Dahil ang tao kasi sanay sa mga bagay na nakikita. Yun yung kanilang inaasahan Kaya mas maganda para sa akin lang, ay sa picture ko, ilinalabas itong mga talata ng Biblia mga kapatid dahil nakikita. Dahil ang sanglibutan ngayon, mga taong gumagalaw at mga makasanglibutan, mga kapatid, ay umaasa sa nakikita. Siguro nakita ko. Nabasa niyo yan doon sa ating picture. Yung mga umaasa sa nakikita. Ito, basahin na natin. Deuteronomio 27:26. Sumpain yaong hindi umaayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin at ang buong bayan ay magsasabi, kita niyo mga kapatid, susumpain yung mga taong hindi umaayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. Pag hindi ka umayon na ito ay gagawin, may sumpa sa inyo mga kapatid. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Ang buhay pahirap ng pahirap samantalang tayo ay may kanya-kanyang relihiyon at bawat relihiyon nasasagasaan ng kahirapan ito mga kapatid. Palalim ng palalim, kumbaga sa hukay, kumbaga sa sakit, palala ng palala. Ang kahirapan ating nararanasan mga kapatid. Yun ay dito sa kadahilan ng ito, sinusumpa yung hindi umaayon sa mga salita ng kautosang ito. Yung mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa mga itinuturo ng mga nauna sa akin na sinasabi nila nung namatay o pinatay ang ating Panginoon nung siya nandito sa lupa, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Huwag kayong maniwala doon mga kapatid. Dahil ang makapagtutubos lang sa kasalanan natin mga kapatid ay yung paggawa natin ng mabuti na naaayon sa ipinag-uutos ng ating Ama sa langit. Kahit namatay ang ating Panginoon, kung hindi ka naman susunod sa kanyang mga utos, maluligtas ka ba mga kapatid? Kaya ang kaligtasan yung pagsunod. Kaya kalukuhan yun. Yung sinasabi nila na tinubos na tayo nung umagos ang dugo ng ating Panginoon dito sa lupa ay natubos na tayo sa kasalanan. Kalukuhan yun mga kapatid. Hindi yun totoo. Kaya nga ito, anong silbi nitong salitang ito mga kapatid? Sumpain niya yung hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. Mahalaga yung utos mga kapatid. Yung utos lang naman ay para dun sa mga taong nakakakilos. Mga kapatid. Para sa mga buhay. Para sa kanila itong mga utos na ito. Pero kung ikaw ay patay na, ay hindi ka na dapat sumunod. Patay ka na. Wala ka na magagawa. Wala na sa iyo ang pag-asa na maligtas, mga kapatid. Kung ikaw ay patay na. Huwag sabihin ng mga kamag-anak nung namatay na may pagkabuhay na maguli.
Alam niyo mga kapatid, yung pagkabuhay ng mga huli, iyan ay talagang mangyayari. Pero, sa pagkabuhay mo bang muli, ikaw ba ay patungo sa langit? Dahil dalawang bagay ang pupuntahan natin. Sa impyerno o sa langit, mga kapatid. Diba? Ngayon, kung ikaw ay namatay o pinatay, na ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Ama, pagdating sa pagkabuhay ng maguli, dahil yun yung nakasulat, ay patungo ka sa langit. Ngayon, kung namatay ka, narinig mo yung mga utos, o pinatay ka, narinig mo yung mga utos, hindi mo tinupad, at dumating yung pagkabuhay ng maguli, anong inaasahan mo na mangyayari sa iyo, mga kapatid? Hindi ka naman sumunod. Ngayon, sabi ng ating Ama sa langit, ang nabubuhay at sumusunod sa aking mga salita, kailanman ay di matitikman ng kamatayan. Di ba mga kapatid? Yun yung huling mensahe niya. Di ba, yun nasa ibabaw nun ay kon eh. Ang mamatay ng dahil sa akin ay mabubuhay. Ngunit ang nabubuhay at tumutupad na aking mga kautusan kailanman di mamatay. Yung huling salita niya ay ang mas matimbang kita dun sa una. Dahil lang ganun ang mangyayari. May mga mauuna na siyang mahuhuli. At kung ano yung nahuhuli, siya ang mauuna. Dahil sabi niya, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Narinig niyo na yun. Ibig sabihin, yung kasalukuyang takbo ng pumuhay ngayon, babalik ta rin. Nakakita na ba kayo nagmamatya? Yung takbo ng pumuhay ngayon, alubog, puntang kanluran. Ay pag sinabi ng ating Ama, pabalik na, ay hindi naman yan iikot ng ganun eh. Pipihit lahat yan eh. Pabalik, ibig sabihin, naharap tayo sa likuran. At yung likuran natin nandun yung silangan, mga kapatid. Kaya yung nahuhuli, dito sa kasalukuyang pamumuhay ngayon, pag sinabi ng Ama, pabalik na, magbalik loob na kayo, yung nahuhuli, ngayon na mag-una, mga kapatid. Ganun yung mangyayari. At ito ang kahuli-huli sa lahat. At ito ang maging una. Ito pa yung isa, mga kapatid. Jeremias 11:3. Jeremias 11:3. Ito ilang beses nating pinapaliwanag. Kaya inuulit-ulit natin dahil parang hindi gumagana. Para bang yung itak na gusto mong putulin yung isang sanga. Inuulit-ulit natin na itaga. Yung itak natin ginagamit para maputol yung gusto natin putulin. Naintindihan niyo mga kapatid? Ganon din ang utos ng ating Ama. Hindi sana yan uulit-ulitin pa kung sinusunod eh. Hindi na dapat ulitin yung utos kung sinusunod ng inuutosan, mga kapatid. Ano nyo? Kaya ito inuulit-ulit natin dahil nakikita natin na hindi tinutupad. Ngayon, pag parang siram tayo. Dahil ang gusto kasi ng banal na kasulatan gawin, yung utos. Para yung utos ay hindi na maghari sa atin. Pagtupad na lang ang maghahari sa atin, hindi na yung utos. Dahil wala nang mag-uutos pag tumutupad na tayo, mga kapatid.
Yung Jeremias, anong pagkabanggit kanina? 11? 11:3. Oh, basahin natin. At inyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Pero ano yun? Anong pagkaalam nyo? Anong ibig sabihin ng sumpa? Ano ang laman ng sumpa, mga kapatid? Ang mga kapatid, kahirapan. Yun yung sumpa. Kapagalan, kapaguran. Ngayon, sino ang hindi nakakaranas ng sumpang ito? Palagi na lang tayong takot sa araw-araw. Laging nangangamba kung ano yung mga mangyayari pang susunod. Samantalang may ibinigay naman sa ating pangako na hindi tayo pwedeng galawin. At yun nga, nakakabit na sa atin yun. Pero huwag sana natin gawin sa pagsunod sa sanglibutan. Binigay sa atin, binigyan na tayo ng protection. Sabi ng ating ama, huwag pahamak, ang anong bagay na sariwa. Huwag ipahamak ang anumang tubig o anumang bagay na sariwa, kundi yun lamang walang tatak. Mga taong walang tatak ano, ang dapat mong pahamak. Huwag sana natin gamitin sa pagsuway yung protection na yan na binigay sa atin ng ating ama. May protection mga kapatid. Sa lahat ng pumapasok dito sa pananampalatayang ito, may protection mga kapatid. Para malaman ng lahat na ang pananampalatayang ito ay sapat at totoo mga kapatid. Basta nakakabit sa iya, kahit magbalik-baliktad ka. Kayo ay may edad na, yung mababangga mo, yung babangga sa iyo, may hirapan, hindi ikaw na binangga mga kapatid. Dahil yung protection ng ating ama nasa iyo. Huwag lang natin din sa kasamaan, bili kayo mga kapatid. Dahil yung marka na yan, sa atin ng ating ama, kagaya ng isang lambat mga kapatid. Alam niyo yung lambat sa Ilocano, tabukol, usigay, na maraming maghahangad magkaroon yan, maraming malalagyan. Pero pagdating ng ating ama, makikita ang record eh. May mga listahan tayo. Nakalista yan sa isip ko mga kapatid. At yung isip ko hawak ng ating ama. Nakikita niya kung ano yung nakikita ko. Nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman ko. Maging bata ka man o matanda, maging lalaki ka man o babae. May listahan ako na hindi nakikita mga kapatid. Kasi diretso yan sa ating ama. Kita natin lahat yan. Hindi lang natin pinapansin. Yan, tingnan nyo, yung mga babala sa atin. Ito, yung aklat na ito, mga kapatid, pasira na nga yun. Paggagamit, siyempre, buklat, sara. Siyempre, yung pinaka-string, nabakbak na. Tanggal na mga kapatid. Pag mayroong pambili, bili ulit tayo. Para maganda ang tingnan. Punit, kaya lang wala na. Tanggal na yung pabalat niya. At yun, mga kapatid, sa Apocalypse, hindi natin nabanggit. Pero Espiritu Santo, isang oras tayo. Ito nyo.
Isa natin. Yung Apocalypse 1:3. Basahin na natin. Palagi nyo ito naririnig, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon sapagkat ang na mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon sa malapit na kapatid. Kanina may suma. Ngayon naman mapalad kung iyong binabasa. Kung hindi yung binabasa ay nakikinig ka doon sa mabasa ng mga salita ng na ito. At ay yung tumutupad ng mga salita ng hula na nga susunod dito, mga kapatid. Diba, ang ganda ng pangako eh. Nagiging halad tayo sa ganung bagay, sa ganung gawain. Pag hindi ka tumutupad doon, aba, masaya. Diba? Masaya ka kasi ano, pag hindi mo, mararamdaman mo, bakit hindi pa rin? Masaya ako pag dito parang kaiba. Mayahan na piniligan, dating buto na talaga, pupunta mo, mararamdaman mo. Baka away doon, away doon. Kung ikaw ang mga away, ganun, mawawalan ka ng kapayapaan, kapatid. Tunay na kahit saan ka naroon, wala kang mararamdaman. Yun sa pamagitan ng iyong pagbabasa o kaya tinig ng mga pagtupad ng mga bagay na nakasulat. Yun ang magiging buhay, kapatid. Saan ka man naroon. Hindi mabigat ang dibdib mo. Saan ka man naroon. Ano nga, mga kapatid? Yung sa Apokalipsis 22:7, natin mabuti ito. Dahil ay nasa ano tayo, kalawang buto na tayo ng pagturo. At napakalaak ng isip mong kapatid. Ilang taon ito. Unang siyang alam niyo, kapatid, yung meaning, sabi sa English, meaningful yun eh. Hulugan yung numero na yun. Dahil yung mga kapatid, yung pinakataas sa lahat ng numero. Iniwala kayo, hindi. Hindi ibig sabihin na pinakamataas, mga kapatid. Pinakamarami sa lahat ng numero. Siya pinakamarami. Sa 1 by 1. Bilang pinakataas, yung single space. Yung kasunod din ay Gis. Yun yung napunta doon ng taas. Ewan ko, baka handaan natin ito yung kabugso. Baka tingin din nila yung kasi kabugso ay kaisa hindi ko siya kapatid. Dahil yung araw at oras hindi ko alam. Ang taon lang ang alam ko, mga kapatid. Kahit ang ating Panginoong si isa, hindi niya alam. Ang Ama lang nakakaalam nung araw. Pero yung taon alam ko. Yung ikang araw, yung taon, tinatawag. Maliwanag na doon sa dito mga sa ngayon itong ikalawang bugso hindi pa nakarating at papunta rin tayo doon. Turo na yun. Yung Apokalipsis 22
7. Ating dalawang bahay. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad at ng malita ng hula ng aklat na ito. Yan. Itong aklat na ito, mga kapatid. Yan. Sana yung mga nakikinig ay kung ito eh. I-share nyo ito, mga kapatid. May nakita ako na isang nagre-react na babae dito sa akin page. Tuwan-tuwa siya. Naglululukso siya. Pero inilihim niya. Ang problema nakita. Ay kwan niya. Naitok niya sa page ko. Kita ko niya. May ala. Isa pa lang na at pagpalay siya ng at dahil dito mga kapatid yung isa na namang paalala yung nandito sa Genesis 7:1. Paalala ito mga kapatid. Kailangan na ating ang halaga ito. Dahil tayo rin mawawala ulit. Pag hindi natin ito pinansin mga kapatid. Genesis 7 tapos 7. Basta nabang Genesis 7 na hindi tabay ang 7. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Tandaan niyo mga kapatid. At lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kaniyang tawa at ang mga tawa ng mga anak dahil sa ano pala, yung pinaparating dito mga kapatid ay suwi nakita ng ating Panginoon na tuwid sa niya. At doon sa 7 ay pinasay sa bangka, ginawa din ni Noe, ay dito sumakay doon sa bangka dahil ito na makapagliligtas sa mga matuwid at sa mga hayop na hindi dapat malipol lahat. Lumulan. Sumakay na siya at ang kanyang asawa at ang asawa ng kanyang mga anak. Tandaan niyo mga kapatid. Si Noe lang, saka yung kanyang asawa, yung kanyang anak at asawa ng kanyang mga anak. At yung anak itong lalaki na may kanyang asawa. Yun. Yung daong ligtasan noon. Nasa lang yung naligtas ng panahon na yun. Paulit-ulit natin binabanggit yan. Ngayon, mga kapatid, sa Lucas 7:20, Lucas 17:26 hanggang 30. Ito, mga kapatid, bakit natin binasa yon? Dahil sa panahon ito. Dahil yung binasa natin mga kapatid, yun ay sinasabi ng karamihan ng lumang tipan. Yun ang tawag nila, pero hindi ako naniniwala na yun ay lumang tipan. Dahil napunta dito sa Lucas. Ito ay tinatawag nilang
bagong tipan. Basahin natin. Lucas, magkabanggit kanina. Ayun, basahin natin. Lucas 17:26 hanggang 30. Basahin na natin mga kapatid. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa. O dahil yung si Noe nga ay yung kanyang mga anak, pati siya nga ay may asawa eh. At ganoon din ngayon yung araw-arawan ng anak ng tao. At sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang mangyayari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsikain at sila'y nagsiinom. Sila'y nagsibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupri at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Kasi sabi ko mga kapatid, kanina pa, na may paglipol. Yung apoy na sinasabi natin, yung impyerno. Ganito ang mangyayari sa araw ng anak ng tao. Ngayon, kung ganito ang araw ng anak ng tao, ibig sabihin, kagaya ng panahon ni Noe, na ang lahat ng mga anak ni Noe ay sumusunod sa kanilang magulang. Hanapin ninyo kung sino yun mga kapatid. Kung yung anak ng tao na yun na tinuturo na ang kapanahonan niya ay gagaya ng panahon ni Noe, na yung mga anak niya ay sumusunod sa kanya. Pag ganun mga kapatid, tunay na yun. Ngayon, hanggat di natin nakikita yun, ay hindi pa yun totoo. Mga kapatid. Dahil si Noe may pamilya, may anak at may mga manugang. At yung mga anak niya, manugang niya masunurin mga kapatid. Pag nakita niyo kayo, ganun nangyayari sa anak ng tao, ganun kagaya na Noe. Pero hanggat hindi nangyayari yun mga kapatid, yung binasa natin kanina na mapalad, ang kinig, bumabasa, tumutupad ng mga salita ng mula. Yung mula ay mga kapatid, kagaya ni Noe, yung mga anak ng tao. Kagaya din ng pamilya ng anak ni Noe na masunurin. Sumusunod sa kung ano inuutos ng ama sa kanilang magulang ay tinutupad din ng mga anak ni Noe. Ngayon, paano makapapasok yung biyaya? Paano makapapasok yung kapalaran, mapalad? Ang bumabasa at tumutupad ng mga salita. Ang hula ng aklat nito. Yun yung hula mga kapatid. Kailangan maging kagaya ni Noe ang pamilya ng anak ng tao ngayon. Ano sa pakiramdam niyo? Kaya malayo ang kapalaran dahil hindi tumutupad sa kautusan. Hindi tumutupad sa aklat ng hula. Pag sinabing kay kagaya ni Noe, at kay isa sa mga anak ni Noe, ay makipagtulungan ka kay Noe na yung tatay. Para makadamay ka. At tinatawag na mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Doon darating yung biyaya, doon darating ang magandang kapalaran, mga kapatid. Hanggat hindi natin ito ginaganap, hindi nangyayari ito sa anak ng tao, malayo ang biyaya, awa at mabuting kapalaran. Wala yung mapalad na binabanggit dito. Pag sinabi mapalad, nakikinig, at tumutupad ng mga salita ng hula, mawawala yung kasalitang pag hindi ka
makinig at hindi ka tumutupad ng mga salita ng hula, ipwira mo yung palad. Kailangan mo munang makinig, magbasa, makinig at tumupad ng salita ng hula ng aklat na ito. Para yung mapalad na nandun sa ibabaw kasama mo. Yung kapalaran na pangako. Kailangan nasa pagtupad. Lalabas. Hindi lalabas yung kapalaran, mga kapatid. Yung mabuting kapalaran pag hindi tayo tutupad. Sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Mag-isip kayong mabuti. Dahil sabi sa Pilipos 2:2, hanapin natin, Pilipos, aklat ni Pilipos 2:2, babasahin ko na, Pilipos 2:2, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, taglay ng isa ring pag-ibig, at magkaisa ng akala at isa ring pag-iisip. Kailangan may pagkaisa kayo. Kung ano yung pag-iisip na ibinigay ng Ama sa sinugo, makipagkaisa kayo. Kung ano yung akala ng anak ng tao, kung ano yung akala, yun yung kanyang ginagawa. Dahil hindi mo gagawin yung isang bagay kung wala kang akala. Iniwala kayo doon? Akala ko nakakaani ako ng marami. Kaya ako nagtanim. Kaya ako yung ginawa. Dahil akala ko ganun. Pala hindi. Yan. Yung akala na nasa atin ngayon ay yung pagtupad ng buong kautusan. Kaya natin ito ginagawa. Yun yung dapat natin pagkaisahang akala. At doon sa Roma 12:6. Ating pang mababasa. Nag-aapura tayo. Roma 12:16. Magkait sa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Kung ano yung laman ng ating isip, yung yeah. Kung ano yung laman ng ating isip na lang ang ating sinusunod. Dapat ang susundin natin kung ano yung pinag-uutos ng ating Ama sa langit. Hindi yung ano yung ating nararamdaman, kung ano yung ating iniisip, yun ang ating susundin. Ang dapat nating sundin, inuulit ko, kung ano ang pinag-uutos ng ating Ama. Dahil yun ay hindi natin sariling haka. Yun ay haka ng ating Ama. Huwag kayong mga iling mga haka. Haka, yung akala, yung haka at ang akala ay iisa. Huwag niyong susundin na inyong sarili. Ang sundin natin ay ang gusto ng ating Ama. Ito pa, 2 Korinto 13:11. 2 Korinto 13:11. Bumibilis tayo. Katapos-tapusan mga kapatid, alam na, kasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Mga kapatid,
Sana mayroon kayo napulot na mabuting aral sa araw na ito. At anuman ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay mga kapatid, basta kayo nakikinig sa programang ito ng ating Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan niyo pa mga kapatid ang patutuo. Ay mamamatay na walang kaya kami ay makatulog at sumasaksi na narinig na mula sa pagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na anak ang ating Panginoon si Isa at na ayon sa kalooban ng buong pinagkakatiwalaan noong si pagkakaisa nito ay ang na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sa pag-ayon sa aklat ng mga gawa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon si Isa na pagtitindi sa inyo sa momento na ito mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ay at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi nakinig sa propeta niyaon ay pupok sa iglubog sa gitna ng bayan. Siya lang ako sa kanila. Magbati mula sa mga kapayapaan.